Ngawa lang ako ng ngawa nang bumagsak siya sa akin at doon ko rin talaga napagtanto sa pinakaunang pagkakataon na hindi lahat ng malakas ang pag-iyak ay dulot ng paghihinagpis. Minsan dulot din ito ng labis na saya. Sa sobrang tindi ng emosyon ko, hindi na rin nga ako nakausap ng maayos nang nilapitan kami ng guard. Nagsisiputukan pa rin ng mga fireworks noong sinilid siya sa ambulansya at kahit nga nakatabi ko na siya sa loob ay ngawa pa rin ako ng ngawa. Naging piyok na lang ito nang makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami sa ospital. Medyo kumalama na lang din ako nang nilapitan ako ng nurse habang naghihintay ako roon sa labas ng room kung saan pinasok si Attorney Lexus. At naging paghangos na nga lang ito nang pinapasok na ako ng doktor sa loob para makausap ako. "Are you his girlfriend?" Tanong niya na hindi ko naman agad nasagot nang magsalita siya kaagad. "He just suffered some bleeding, that's why he fainted. He was wounds all over his body and some muscle tears on his right arm, and we will check him again once he'll wake up." "Dok, 50-50 na ba siya?" Naitanong ko nang hindi ko maintindihan ang sinabi niya dahil sa labis na bugso ng damdamin. "He's 50% alive and he's 50% in love with you." Anito at umalis na kasama ang dalawang nurse na nagpipigil ng ngiti. Naiwan ako roon nang makita ko siyang nakahiga sa patient bed ay halos hindi ako makalapit at makatingin sa kanya. Pinilit niya bang makapunta rito para lang makita naming pareho yung fireworks display? Nang maisip ko iyon, napangawa na naman akong muli sa harapan niya. Hindi ko alam kung ano ang mga napagdaanan niya makarating lang on time. Pero sobrang naiinis lang ako kung bakit niya ginawa iyon. Kung sakaling nakatakas man siya sa mga rebelde, sana inisip niya muna ang sarili niya. Sana nagpunta muna siya sa ospital bago ako yung pinuntahan niya. Napaiyak na naman ako ng halos pasigaw na. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya para gawin iyon. Ang tanga-tanga talaga niya. "Ma'am, we just like to inform you na hinatid po dito sa parking lot ng ospital ang sasakyan ng boyfriend niyo. Matapos niya po itong iwan sa gitna ng daan. It seems like tinakbo niya rin po ang distansyang mula sa pinaggawian niya ng sasakyan patungo sa bahay niyo po sa Marcelo Green." Sabi sa akin ng kararating lang na nurse. Hindi ko napigilang gumawa ulit. Gusto ko siyang gulpihin ngayon pero hindi ko lang magawa dahil nasa patient bed pa siya at walang malay. Kapag nagising siya, hindi ko talaga alam kung mapipigilan ko pa ang sarili kong hindi siya sakalin. Gumawa ulit ako at nagpunas ng luha. Maya-maya, natigil ako nung tumawag sa akin si Kuya Short. "Hello?" Pumiyok ang boses ko. "Si Attorney Lexus, nagkita na ba kayong dalawa?" Tanong niya. "Kuya Short." Bigla akong naging emosyonal at napangawa na naman muli. "Nandito siya ngayon sa ospital." "Ayos." Natigilan ako sa sinabi niya. Nang sinabi niya kasi iyon ay parang masaya pa siyang nasa ospital ang boss niya. "Deborah, the hospital already contacted me. May darating diyang task force na gugwardya sa inyo. Huwag ka ring mag-entertain ng kahit sinong reporter. Tsaka na namin sasabihin sa iyo ang lahat kapag nakabalik na kami riyan. For now, bantayan mo muna si Attorney Lexus." Maya-maya pa, may pumasok na ngang mga task force sa silid na ito. 3 ang nasa loob at 7 ang nasa labas. Makalipas nga lang din ang ilang saglit, ay nagkagulo na sa tapat ng pintuan nang dumating ang mga reporters. Napatingin ako sa kanya at medyo nag-aalala ako ng konti nang maalimpungatan siya. Halos 2 oras pa lang siyang nakakapagpahinga at mas maigi sana kung makatulog pa siya ng mas matagal. Mabuti na lang din at hindi siya naistorbo at naging dahilan nga rin iyon para sa wakas ay makapag-check na ako ulit ng cellphone ko. Umabot ng daan-daan ng message sa group chat ng mga empleyado niya. At kahit nga sa social media ay pakalat-kalat ang mga news sa kanya roon. Naipikit ko na nga lang din ang mga mata ko nang makita ko ang 2 video kung saan ang unang kuha ay habang nasa eroplano siya at pangalawa ay ang pagharang sa kanya ng mga reporters sa airport. Ginawa niya talaga ang lahat para hindi mapako ang pangako niya sa akin. Pinilit niya ang sarili niyang magawa iyon kahit na mag-agaw buhay siya. Sobrang na-appreciate ko iyon. Pero hindi ko rin maiwasang mainis sa kanya. Paano na lang kung may nangyaring masama sa kanya? Paano na lang kung noong tinakbo niya ang daan papunta sa subdivision ay nalagutan siya ng hininga at wala na ni isang tumulong sa kanya? Nakakainis. May
mga pasasya sa mukha niya, but still, he looks clean. Hindi ko alam kung sinadya niya ba yon para huwag akong mag-alala sa kanya. O kung sadyang hindi lang siya ganoong nadungisan. Pero alin man sa dalawa, mas maganda pa rin sana kung nagpunta muna siya sa ospital bago niya ako inuna. Hindi sana siya nahimatay kanina. Deborah? Nagising siya bandang 3:00 ng madaling araw. Agad naman akong napalapit sa kanya. Hindi ko rin kasi nagawang makatulog kakabantay sa kanya. Ano yun? Nilapit ko ang mukha ko sa kanya para marinig ko siya at marinig niya ako. Pumipiyok pa rin ang boses ko. I want to take a bath. Aniya sa mabigat na boses. Ayan ka na naman. Mahinahon kong sita sa kanya. Kahit bugbog sarado na siya, napaka-clean freak niya pa rin talaga. Are we in my house? Tanong niya. Palagay ko ay nanlalabo pa rin ang paningin niya. Umiling-iling ako habang humahangos. Nasa ospital tayo. Nahimatay ka kanina nung magkita tayo sa tapat ng bahay mo kaya sinugod ka rito. Have we celebrated a Christmas Eve together? Umiling-iling ulit ako. Nginitian ko lang siya. But we've seen the fireworks display, right? Sabi pa niya. Tumango lang ako kahit na noong nagaganap yung fireworks display, nakatitig lang siya sa akin. Thanks God. Turan niya. Attorney Lexus Park. Tinawag ko siya sa buong pangalan niya. Lumingon siya sa akin. Hinawakan ko ang kanang kamay niya. Minsan ayos lang na i-break mo ang sarili mong promise, lalo na kung buhay mo nang nakasalalay. You should have gone to the hospital first bago mo ko pinuntahan. But Deborah, his voice is struggling. It might be alright for you if I'll break my promise, but it's not alright for me to break your heart. Napayuko ako. Kung may nangyaring masama sa'yo, mas mabibiyak ang puso ko, attorney. Why? Tanong niya. Pagod na kumukurap-kurap ang mga mata niya. Kasi mahalaga ka sa akin. Sagot ko habang naiiyak. Ngumiti siya. Ipinikit ang mga mata at naidlip ng muli. Sigurado akong naintindihan niya ang sinabi ko sa kanya. Kaya sana sa susunod, hindi niya na ulit gawin iyon. He should prioritize himself first before anything else. Kasi, paano niya masasagip ang iba kung mismong sarili niya ay nanghihingalo na? But moreover, I'm really happy. I'm really happy that he's safe now. Where's Deborah? Iyon agad ang unang naitanong ni Atty. Lexus pagkagising niya kinaubagahan. Wala na si Deborah sa tabi niya at ang natutulog na lang na si Short ang pumalit dito. Naroon din si Long sa sofa at nakanganga. May 3 namang task force na nakabantay sa kanya rito sa loob. Sinaluduhan niya ang mga ito nang magkalapitan sila ng tingin. Ganon din naman ang ginawa ng mga ito sa kanya. Short, where's Deborah? Inalog-alog niya ulit si Short. Si Deborah! Si Deborah! Biglang napatayo si Short sabay itinaas ang kamao sa ere na animoy may kaharap ng mga rebelde. Hindi nakatiis si Atty. Lexus at binato niya ito ng orange. Natauhan naman ito. Saan si Deborah? Tanong ulit niya. Umupo ulit si Short at malawak na ang ngiti. Nakahiga pa rin siya sa kama at nahihirapan pa rin gumalaw. Pumunta sa bahay niyo, attorney. Kumuha ng damit niyo. Huwag ka mag-alala, attorney. May kasama naman siyang task force. Then where are my other clothes? Tanong niya. He's pertaining to his clothes na dinala sa Boracay. Branded ang lahat ng iyon. Nasa apartment ko, attorney. Nag-insist kasi talaga si Deborah eh. Pero hindi naman niya alam kung saan ang apartment ko. Kaya sa bahay mo na lang siya pumunta. Make sure you'll bring my clothes back. And don't even dare steal one of my boxers. Sa katunayan, attorney, napayuko si Short at napadako ang tingin pababa sa sariling pants. You gross! Guys! Napadaing lang siya. Kahit na pagsasalita ay nadudulot ng pananakit sa kanyang katawan. Natawa lang si Short at nagbalat na ng orange. Report it to me. Utos niya rito. Alin po, attorney? Napadaing lang si Atty. Lexus nang tinangka niyang sapakin si Short. Sumakit ng walang kasing tindi ang balikat niya. Nasa panay pa ang mga rebelde, attorney. But they will be transferred here soon. They are just
newly recruit members at nagwawala pa nga ang iba sa kanila dahil may mga pamilya itong naiwan. Have you secured their families? Tanong niya rito. The police are doing their best, attorney. I'm afraid something might happen to the families of the rebels. Hindi naman sumagot si Short. That's why you should have not alarmed the police and the army. You came there saving me with battalion, with Long, and you are just enough. Nice. Tinawanan lang siya ni Short nang dumaing na naman siya sa sakit. But Short, sumeryoso si Attorney Lexus. I feel bad that it turned out to be like that. You and Long are supposed to celebrate Christmas Eve with your family, but pinutol ni Short ang sasabihin pa niya. Attorney, wala iyon sa nagawa niyo sa buhay namin ni Long, kaya ayos lang. Smells like you're asking a salary increase. Pwede rin po. Nagtawanan naman lang sila. Maya-maya pa, may dumating ng doktor. It was Dr. Mateo Grenier, isa sa mga kasamahan niya sa Professional Boys Club. Kasama nito ang dalawang mga babaeng nurse. Mateo, what are you doing here? Tanong niya rito. Have you forgotten that I am a doctor here? Tinangka siya nitong sapakin ng daladalang folder. Really? Akala ko you're just operating a clinic. Tinawanan niya ito. Yeah, I'm a doctor right now and you're in my hospital. Walang attorney rito. They both chuckle at nahinto lang silang pareho ng sumeryoso na si Doc Mateo. Pinalabas niya muna ang dalawa nitong nurse, pati na si Short at ang kagigising lang na si Long. The task force remained there. At hindi nga naglaon ay naging seryoso ng usapan nila. Do you know what is this? Ipinakita nito sa kanya ang folder na hawak. Nakaupo na ito sa tabi niya. This is your medical record and binuklat nito ang folder. According to this, I have already received 3 gunshots on my arm. Si Attorney Lexus na ang nagpatuloy. Tumangot-tango lang si Dr. Mateo. Hindi na na-impress sa taas ng memorya ni Attorney Lexus. And it means nabugbog na ang braso mo. 2 to 3 more muscle tears, Lexus, and you might no longer use it. This is against my human rights. Why are you scaring the hell out of me? Tumawa si Doc Mateo. See? The greatest weakness of a lawyer is not the criminals, but the doctors. Humalagap ito sa pagtatawa. Sinita ito ni Attorney Lexus. Umayos naman si Dr. Mateo. But I'm really serious, Lexus. You should be really careful with your arm. You only have bruises right now, and you don't seem to have a fracture. Tinampal nito ang braso niya. And I can say that you are lucky. How can you say that I don't have a fracture? Run a test for me. Are you really a doctor? I'm going to file a lawsuit to you. Sigaw niya, sabay turo rito nang tumayo na ito't nagumpisang umalis. Nag-make face lang si Dr. Mateo. Sinara nito ang pinto, naiwan siya mag-isa. Doc Mateo is right. Takot si Attorney Lexus sa mga doktor. Chinek niya ang braso niya. Ayos naman iyon. Nagagalaw pa naman niya. Nagawa pa nga niyang kunin ang remote sa side table nang sa gayon ay mabuksan niya ang flat screen na nasa tapat niya. Nang makita ang news tungkol sa kanya, ang kasalukuyang binabalita ay agad niya itong pinatay. Asan ba si Deborah kasi? Pagmamaktol ni Attorney Lexus sa patient bed niya. Napatingin sa kanyang mga task force na gulat sa childish attitude niya. At nang mapansin ang mga ito ay agad inayos ni Attorney Lexus ang sarili. Nandito ka pala? Tanong ni Deborah sa kanya nang makita siya nito. Hindi siya kumibo at nananatili lang na tuwid na nakaupo sa isa sa mga bench dito sa garden area ng ospital. Nandito ka pala. Pag-uulit ni Deborah nang makarating ito sa tabi niya. Nag-cross arms siya. Naniningkit ang mga mata dahil sa sinag ng araw. Why are you always obvious asking questions? Do I look like a virtual reality here? Inis niyang tanong. Naramdaman niyang nainis si Deborah sa kanya pero nagpigil din naman agad ito. Nasa kwarto mo ng mga damit mo. Parka at pants halos ang lahat ng dinala ko. How about my boxers? Nagdala rin ako. Namula si Attorney Lexus sa sinabi ni Deborah, with the thought that Deborah had just held its hand on his clothes makes him blush, lalong-lalo na sa mga boxers niya. But how did you know the password of my house?
Nauutal pa na tanong ni attorney. Bakit ka nauutal? Ayos ka lang ba? Balik na ba tayo sa loob? Nilagay ni Deborah ang palad nito sa noon niya, as if checking kung may lagnat pa siya o wala. Sinabi sa akin ni Kuya Short. Sagot ni Deborah nang hindi siya makapagsalita ng ilang segundo. You still call him Kuya? I told you to call him Tito. Sinipa siya ni Deborah sa tuhod. Ow! Napatingin siya sa mga task force na nakapaligid sa kanya. Sergeants, look at this crazy girl. She's hurting me. Arrest her. Umayos ka nga. At hindi na nga napigilan ni Deborah na hindi tumigil. Inayos niya ang sarili niya. 8841 ang password ng gate ng bahay mo. Anong ibig sabihin nun? Natawa siya sa tanong ni Deborah. He feels like she knows what she's thinking. Birthday ba yon? Nino? Ng parents mo? Ng ex mo? Bilang yung ng mga naging ex ko. Nice. Napatili na naman si Deborah. Deborah, I don't have any girls other than you, okay? Pagpapapanatag niya kay Deborah. 8841 is just the last 4 digits of the value of PI. Walang ibang meaning yun. Pi? May ganun ba kamahal na pi? PI, Deborah, PI. P-I. Lumiwanag ang mukha ni Deborah. Nagpigil ng ngiti. Sinabi sa akin ni Kuya Short, ni Tito Short ang tungkol sa mga rebelde. Sabi niya sa akin wala ka raw plano na kasuhan sila. Napayuko si Attorney Lexus. I don't have any plans, pero hindi ko alam sa ibang mga naging biktima nila. Pero bakit wala? Pinahirapan ka nila. They only did that because they were told to do so. When it comes to rebels, Deborah, the real enemies are the ones you can see in front of doing the act. There are always people behind their back trying to puppet them. Most of them don't even like what they were doing. They have families too. Inawakan ni Deborah ang kamay niya. Attorney Lexus suddenly melts. Deborah, your contract ends today as my pretend girlfriend. Napatingin si Deborah sa kanya, may pag-aalala sa mga mata nito. Akmang kukunin na sana ni Deborah pabalik ang sariling kamay nang pigilan niya ito. That means I can finally make you as my real one. Only if you let me. Nakatitig lang sa kanya si Deborah the whole time. Deborah, by any chance? Pinisil niya ang kamay nito. He meets her eyes as he continued speaking. Do I have a chance on you? Throughout my life, I can say that I already encountered enough life and death situations, and that, as a lawyer, I was trained to face them with fortress and jaded strength. But I had no idea this is how terrifying it feels to wait for an answer of a woman whom I sincerely like, if I have a chance on her or none. He stated inside his mind while waiting for Deborah's answer. Napatingin siya sa unti-unting umaawang na bibig ni Deborah. Ginapangan siya ng matinding kaba nang muli na naman itong itinikom ang mga labi at nagalala na namang napatingin sa kanya. Deborah, by any chance? Pinisil niya ang kamay ko at tinitigan niya ako sa mga mata ko. Do I have a chance on you? Sa ilang araw na nakasama ko siya, eto na yata ang pinakaunang beses na narinig ko siyang magsalita ng napakahinahon. At imbes nga na magwala ang puso ko ay tila natutunaw lang ito dahil sa tanong niyang iyon sa akin. Nahirapan akong sumagot dahil sa palagay ko kapag nagsalita ako ay maiiyak lang ako. At ayaw ko nang umiyak sa harapan niya. I have already done enough last time. Attorney Lexus, I won't lie, so I have to admit that I find you attractive. Sa ginawa mo kagabi at kahapon, wala kang ideya kung gaano na kita kagusto ngayon. Hindi ko magawang makatingin sa kanya, lalo na nang umiti siya dahil sa sinabi ko. Nakadaop pa rin ang parehong palad niya sa kamay ko. You are tall, dashing and breathtaking. Kapag tinititigan kita, pakiramdam ko nauubusan ako ng hininga. Pumiyok pa ako. Mahinahon siyang kumurap para sabihin sa akin na ayos lang. You have no idea how you make me nervous kapag nakikipag-usap ka sa akin gaya nito.
Remember that day I kissed you in the middle of the road when I was drunk? This time, tinitigan ko na siya ng mga mata niya. I find you so dazzling that time. I can't help myself but kiss you. How can I say this? Let's say I'm infatuated with you? Yes, that's right. But I also have to admit na hanggang doon lang ang nararamdaman ko sa'yo. Like how girls would usually feel when they'll meet you for the first time. And for me, this is just too shallow. And I just want to settle for this. Nagsalita siya. Do you think people out there automatically becomes girlfriend and boyfriend just because of love? Tinuro-turo niya yung mga tao sa paligid namin. It all starts with attraction, you dork. Binitawan niya ang kamay ko. Hinilig niya ang likod niya sa lean back ng bench, sabay nag-cross arms. So date me now, and just decide later. Ani niya habang nagpipigil ng ngiti at naniningkit ang mga mata dahil sa lakas ng sinag ng araw. At ano ba nga ba ang magagawa ko? Gusto ko siya at gusto niya rin ako. Tumagilid ako at nag-iwas ng tingin sa kanya. Tinakpan ko ang mukha ko dahil sa sobrang hiya. Ramdam ko namang ang lawak-lawak ng ngiti niya habang nagkakaganito ako dahil sa sinabi niya sa akin. Ano ba? Huwag kang tumawa. Sita ko sa kanya. Maya-maya pa, kinuha niya ang mukha ko at nilublob doon sa dibdib niya. What a brave girl. What a brave girl. Ani niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Yeah, sergeants. Look at this girl. She's a brave one, right? At dinamay niya pa talaga ang mga task force na nagbabantay sa kanya. By 11 a.m., the doctor ran some random test at naghintay nga lang ako sa labas ng silid kung saan siya pinasok. Kasama ko si Nalong at Kuya Short roon. Deborah, anong ginawa mo kay Attorney Lexus? At ang lawak-lawak na ng ngiti niya nang pumasok siya sa kwartong to. Tinuro ni Kuya Short ang pintong nasa harap namin. Alam mo ba kung gaano siya katakot sa mga doktor? Napatingin din sa akin si Long na kanina ay tahimik lang na naglalaro ng phone niya. Malawak ba? At parang hindi ko naman nakita. Pagdidinay ko, sinundot naman ako ni Kuya Short sa gilid para tuksuhin ako. Nagpout lang si Long. Pero Kuya Short, eto seryoso. Anong nangyari sa pera ni Attorney Lexus na binigay niya sa mga rebelde? Hindi niya ba makukuha yun? Tanong ko sa kanya nang maalala yung 10 million na binigay ni Attorney Lexus sa mga rebelde kahapon para makalaya lang ako. Inayos na yun ni Long. Sagot niya. Napatingin ako kay Long. Tahimik lang ulit itong naglalaro. Na-amaze ako bigla. Lahat ng mga financial transaction ni Attorney Lexus, siya ang gumagawa. Maya-maya pa, naisip ko bigla kung gaano kayaman si Attorney Lexus. Corvette Stingray ang sasakyan niya. Nakakapagrenta siya ng mga cruise ship. Magagara ang damit niya. May sarili siyang bahay sa isang high-class na subdivision. At basta-basta lang din siya nakakapamigay ng milyones sa mga rebelde nang hindi nagdadalawang isip. Naisip kong tanungin si Kuya Short patungkol sa bagay na iyon. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Baka isipin niya pang mukha akong pera. Deborah, alis lang ako saglit. May inutos pa pala sa akin si Attorney Lexus. Ipapadevelop ko pang pictures niyong dalawa. Pumaling ang ulo ko. Hindi ko alam kung anong pictures ang tinutukoy niya. Yung pictures niyong dalawa sa Boracay. Natameme akong bigla. Yung nakatupis lang ako at naka-summer shorts lang siya. Diyos mio. Medyo matatagalan din ako ng konti kasi gustong ipadevelop ni Attorney yung lahat ng kuha namin ni Long. Lahat yun? Halos napasigaw ako nang maalala ko yung iba't ibang posting namin. Tumango siya at natameme lang ulit ako. Wala na rin akong nagawa nang makaalis na siya. Naiwan kaming dalawa ni Long. Long, inistorbo ko siya noong hindi man lang niya ako kinausap. Napatingin siya sa akin. Doon ko lang din na-realize na cute din pala siya. Iyon nga lang, medyo in a bad boy way. Hindi katulad ni Attorney Concept na mukhang toddler ang muka at pwede mong laro-laruin. Palaging mukhang nasa bad mood itong si Long. Tumawa ako at napakamot sa batok. Alam mo ba kung gaano kayaman si Attorney Lexus? Nag-isip siya. In terms of cash. Tumango-tango habang hinihintay ang sagot niya. He has a lot of bank accounts.
But collectively, his cash are just a few hundred of millions in pesos. Nalaglag ang pangako, lalo na nang ginamit niya yung salitang just. But if I'm going to combine it with his other assets like real estates, stocks and other currencies he's holding, I can say that he get billions. Napanganga ako nang wala sa oras. Maya-maya pa lumabas na si Atty. Lexus sa kwartong nasa tapat namin. Nasa wheelchair siya at tulak-tulak siya ng isang nurse na nagpipigil ng ngiti. Napatayo na kami ni Long. Maya-maya pa umalis na ang nagbablush na nurse. Sinanyasan niya naman akong itulak siya. Wheelchair ang itulak mo, hawag ako. Untag niya. Hindi ko kasi namalayan na siya pala ang naitulak ko. Nag-usap lang silang dalawa ni Long ng patungkol sa mga charges etc. Noong nilakad na namin ang hallway, hindi ko naman naintindihan ang pinag-uusapan nila. Kaya nilunod ko na lang ang sarili ko sa kung anong isipin. Sigurado ba talaga siyang gusto niyang maging kami? Hindi ba magbabago ang isip niya? Pero teka, gusto niya ba talaga ako? Sa pagkakatanda ko, ako palang yata ang nagko-confess sa kanyang gusto ko siya. Napraning ako nang wala ng oras nang maisip ko iyon. Pero nahimasmasa naman agad ako nang maalala kong gusto niyang i-date ko siya. Pero kailangan ko pa rin ng confirmation kasi baka nabingi lang talaga ako kanina. Bago kami pumasok ng elevator, inutusan niya muna silong natawagan ng public relations team niya. Kaya ang nangyari, kaming dalawa na lang ang nauna roon. Atty. Lexus? Tanong ko sa kanya nung paakyat na kami. Gusto mo rin ba ako? Tinapangan ko ang sarili ko. Napatingin siya sa gawi ko. Are you really a dork? Would I ask you to date me if I don't like you? Namula ako. Nice. You're a brave girl, but you're a slow one. Sabi ko nga. Napayuko ako. Napakagat-labi at muli nang inayos ang sarili nang makarating na kami sa floor ng room niya. Sinalubong kami ng mga task force na naka-poker face lang. Sergeant, can you kindly arrest this girl? Sinabihan ko siyang i-date niya ako, tapos tatanungin niya ulit ako kung gusto ko siya. Nice. Nagpigil ng ngiti ang mga task force. Nagpatuloy lang ako sa pagtutulak sa kanya. Lagpas na tayo sa room ko. Aniya, niliko ko siya at binalik na roon. Ay, Deborah, I really want to take a bath. Kaninang madaling araw pa ito bukang bibig ni Atty. Lexus. Dahil kagabi pa talaga ay gitang-gitata na siya. He still looks very neat and still even smell very clean. But the fact that he did not take a bath for more than 24 hours already. And it bothers him very much. At kahit gustuhin niya maligo mag-isa, ay alam niyang hindi niya magagawa iyon dahil sa kalagayan niya. Masakit pa rin ang mga pasa niya sa katawan at nahihirapan din siyang makatayo. Kaya't ang tanging pag-asa na lang para makaligo ay walang iba kundi si Deborah. Ikakamatay mo ba talaga pag hindi ka nakaligo? Tanong nito sa kanya. Pinagbabalatan siya nito ng mga mansanas sa gilid niya. Oo nga, sagot niya pero hindi lang siya nito pinansin. Deborah, hindi ka pa rin ba nakakaligo, right? Sabay nito. Napapikit siya bigla ng mga mata nang binato siya nito ng balat ng mga mansanas. Napalunok na lang siya at napatameme. Deborah is not an easy girl. Kahit pabiro lang iyong mga pinagsasabi niya, ay alam niyang conservative ito. And Atty. Lexus find it seductive. Girl have been submissive with him all the time and here's Deborah making a difference of them all. Isa sa mga rason kung bakit niya ito mas nagugustuhan. Heck, he can't even steal a kiss from her. Subukan niya't baka karatehin siya nito. Deborah, do you really find me attractive? Why are you so harsh to me? He tries to pout. Tinitigan siya ng masama nito. That Undertaker look. Ani Atty. Lexus sa isipan niya. Mas nakakatakot pa sa tingin ng kriminal na nakakasalamuha niya. Maya-maya pa, dumating na si Long at Short. Nagpatuloy lang si Deborah sa ginagawa nito. Attorney, the PR is already planning to hold a conference here later in the evening. Sa baba po yun gaganapin. 2 task force na lang din po ang ititira sa inyo since wala naman tayong na-receive na threat para sa inyo. Tumango siya sa sinabi ni Long. Attorney, eto na po ang mga pictures na inutos niyong ipadevelop sa akin.
Nagliwanag bigla ang mukha niya nang iabot sa kanya ni Long ang isang folder na may lamang 1 kilong developed pictures. Sinita niya si Deborah nang lumapit ito sa kanya. "Drop your knife first," utos niya rito. "And sit beside me." Dagdag niya. Tinapik niya ang bakanting espasyo sa gilid niya. Sinunod na naman ni Deborah ang inutos niya. Tawang-tawa lang si Attorney Lexus sa mga pictures nila, habang si Deborah naman ay pulang-pula. At kahit paulit-ulit lang yung post ng iba, ay na-enjoy niya pa itong tingnan. "Have you printed the wallet size?" Tanong niya kay Short. "Yes, attorney. Andyan po sa loob ng folder." Kinuha niya ang isang wallet size photo na may post nilang dalawa ni Deborah, kung saan buhat-buhat niya ito. "Ano ba?" Sinimulan na siyang sitahin ni Deborah pero hindi na siya nagpatinag dito. Long handed him his wallet at inilagay niya nga rito ang pictures nilang dalawa. "This is the first time that I'll be inserting a picture in my precious wallet. That's why you should consider yourself lucky." Anang niya kay Deborah. Nilaro lang nito ang mga daliri at hindi kumibo. "There's more wallet size photo. Give me your wallet." Inirapan siya nito at sa huli ay binigay din naman ang sariling wallet. Deborah has a pink, cute, yet cheap Hello Kitty wallet. At nang buksan nga iyon ni Attorney Lexus, ay gulantang na gulantang siya nang makitang mga pictures ng lalaki ang naroon. "Deborah?" Nagngingit-ngit siya sa galit. "Bakit?" Inosenteng sagot sa kanya ni Deborah. "Who are these punks?" Napatingin ito sa kung anong pinag-iinitan niya ng ulo at kinilig lang. "BTS. BTS yan." Giit nito. "Short." Tinawag niya si Short habang nakititig lang sa kilig na kilig pa rin si Deborah. "Find these guys and hire those rebels to execute them," he said as he handed her wallet to Short. Deborah was just having her own delusions at the moment at kumakanta-kanta pa ito ng kantang hindi niya maintindihan. "Tumigil ka nga." Sita niya kay Deborah at nilaanan lang siya nito ng finger heart. "What the hell is that?" "Finger heart? Finger heart to?" Giit ni Deborah. Ginaya niyang ginawa nito sabay pinakita niya kay Deborah. Kikiligin na sana si Deborah sa ginawa niya kung hindi lang sana siya nagsalita. "Finger heart? But why does this look like a prostate gland?" Pagsusuri niya sa kanyang finger heart. Anang niya nang may mapagtanto. "Prostate gland looks like a heart and it can only be stimulated using a finger. That's why it is called a finger heart." "Hindi yan, no. Tumigil ka nga." At tuluyan na nga siyang sinakal ni Deborah. "Huwag kang malikot kasi." Sa huli, nagawa rin naman niyang kumbisihin si Deborah na paliguan ang buhok niya. Dr. Mateo came to them 5 in the afternoon as he instructed him to refrain from taking a bath for at least 2 days. Pero hindi pa rin siya nagpapigil at nagpa-shampoos pa rin siya kay Deborah. At eto nga, kasalukuyang nakataas ang mukha niya sa ceiling habang nililinisin ni Deborah ang buhok niya sa sink. He's still in the wheelchair at laking pasalamat niya at bendable ito. "Deborah, thank you for giving me a chance." Seryoso niyang anang dito nang sinimulan na nitong banlawin ang mga bula sa buhok niya. "Sinabi kong gusto kita, pero bakit hindi mo sinabing gusto mo rin ako?" Kalmado ang ani nito. "Because I am not brave as you." Tinulungan na rin siyang magbihis ni Deborah. Ilang minuto na lang din kasi at bababa na sila para sa press con na gaganapin rito sa ospital patungkol sa pagdakip sa kanya ng mga rebelde. He's finally giving an official statement nang sa gayon ay hindi na siya pagkaguluhan pa ng media. Tumalikod si Deborah nang magsuot siya ng boxers at muli lang siya nitong hinarap ng pantalon na ang isusuot niya. At noon ngang pinapasuot na siya ni Deborah ng sleeve at unti-unting sinasara mga botones rito, ay hindi niya napigilan ng sarili niyang hingan ito ng halik. "Deborah, can I kiss you right now?" Nahinto si Deborah sa pagbobotones ng sleeves niya. 4 na botones na lang ang kulang at nasa may bandang chest na nga niya ito. Nakatayo siya sa harap nito at dahil di hamak na mas matangkad siya rito, ay medyo nakababa ng kaunti ang mukha niya na matitigan lang ito ng maayos. "Sa lips?" Tanong ni Deborah. "Oo." Pahina ng pahina ang boses ni Attorney Lexus.
Hindi ako marunong humalik eh. Anito, you'll learn once I kiss you. Talaga? Yeah. Sige, ayos lang. Pero mabilis lang oh. Sagot ni Deborah. She's blushing. And Attorney Lexus find it's very attractive. Not to add the fact na naka-ponytail ito ngayon. And that he can see its marble-like neck aspiring him to like her even more. I'll be gentle. Pagpapapanatag niya kay Deborah. Tumango naman ito. Don't bite your lips. Utos niya rito. Okay, ganito ba? Ngumuso si Deborah. Tumawa siya ng marahan at hindi na nga niya napigilang halikan ito. Pinangako niya kay Deborah na magiging mabilis lang ang paghalik niya rito. Pero iyon nga lang, hindi iyon nangyari nang si Deborah mismo ay nalasing na rin sa halik na pinagsasaluhan nila. Nang humigpit ang kapit nito sa sleeves niya, naging indikasyon iyon para kay Attorney Lexus na diinan at habaan ang halik nilang dalawa. At kung hindi nga lang sumagip sa isip nilang pareho na bababa pa sila para sa press con, ay marahil hindi nila titigilan iyon. Their eyes looks dreamy after their kiss. Agad na tumalikod si Deborah sa kanya. Teka nga Deborah, why are you idolizing those punks? You should patronize Blackpink instead. Aniya para mawala agad ang ilang na nararamdaman nilang pareho. Hinarap lang siya ni Deborah nang isinayaw niya ang isa sa mga kanta ng Blackpink. Finger snap, clap of hands, kindat, wave ng ulo, snap like a bitch, lagay ng kamay sa harap ng baba as if nahihiya, sway ng puwet, sampal sa puwet, langoy, wave ng katawan. Natigilan siya sa pagsasayaw nang sinita siya ni Deborah. Why? Tanong niya rito. Bakit alam mong sayaw ng Blackpink? Napatawa si Attorney Lexus sarcastically. You're fine idolizing BTS, but I'm not allowed to do the same thing with Blackpink. You're unfair. Sinayaw ulit ni Attorney Lexus ang sinayaw niya kanina. At hindi naman nagpatalo si Deborah at inis lang ding isinayaw ang isa sa mga kanta ng BTS. This is a fun war. Nagkakasapawan na sila pero wala ni isa sa kanilang nagpapatalo. Magtatagal kaya sila? Tangang tanong ni Short nang makarating sila rito sa kwarto ni Attorney Lexus. They're not starting even yet. Komento ni Long habang naka-cross arms at pailing-iling lang bilang komento sa ginagawa ngayon ng amo niya at ni Deborah.